Ispuso ng Maynila, may isang lumang boarding house na halos abot tanaw lang mula sa Viesco. Sa unang tingin, karaniwan lang ito, pero sa loob ng mga dingding na iyan, may itinatagong kasaysayang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang babaeng bumalik para mag-aral, ngunit ang natuklasan niya ay mga multong hindi niya inaasahang haharapin. Isang pendant, isang sumpa, at isang lihim na babago sa buong buhay niya. Handa ka na bang malaman ang totoong nangyari sa haunted boarding house malapit sa Vies? Mag-aalas 10 ng gabi nang marating ni Liza ang lumang boarding house sa may dapitan, ilang kanto lang mula sa Viesco. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng lumang kahoy at alikabo. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga dahong nahuhulog mula sa punong nasa harap ng gate. Binuksan niya ang gate. Kumalabog ang lumang bakal na para bang may nagising. May tao po, sigaw niya habang tinutulak ang mabigat na pinto. Sa loob, madilim at malamlam ang ilaw sa kisam. Nasa gilid ang isang matandang babae, nakaupo sa rocking chair, nakatitig lamang sa sahig. Ako po yung bagong boarder, sabi ni Liza, pilit ang ngiti. Hindi sumagot ang matanda. Tumango lamang ito, sabay turo sa hagdan. Umakyat si Liza, dala ang kanyang maliit na maleta. Bawat hakbang ay may kasabay na langit-ngit mula sa kahoy na sahig. Sa ika-4 na baitang, parang may malamig na hangin na humaplos sa batok niya. Napalingon siya. Wala naman. Pagdating sa ika-2 palapag, pinili niya ang kwarto sa dulo. Sabi sa sulat ng may-ari, iyon daw ang bakante. Pagpasok niya, naamoy agad niya ang amoy ng lumang tela, parang luma at basang kurtina. May kama, may maliit na kabinet, at may lumang salamin sa dingding. Nagbukas siya ng bintana para pumasok ang hangin. Ngunit walang dumaloy. Parang sinadyang isara ng gabi ang daan ng hangin sa kanyang silid. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, napansin niyang parang may anino sa likod niya sa salamin. Napalingon siya. Walang tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Wala na ang anino. Kinilabutan siya. Humiga siya sa kama, nagtaklob ng kumot at pilit na pinakalma ang sarili. Ngunit habang papikit na siya, may narinig siyang mahinang pagkatok. Mula sa likod ng aparador. 1, 2, 3. Tumigil. Napahigpit ang hawak niya sa kumot. Nagkunwaring tulog. Tapos may marahang yabag sa labas ng kanyang pinto. Unti-unting huminto. May mahinang tunog ng humahawak sa doorknob. Dahan-dahang umikot ang seradura. Napakagat si Liza sa labi. Pinipigilan ang sarili na huminga ng malalim. Pagbukas ng pinto, wala siyang narinig. Tahimik. Pero mula sa ilalim ng kumot, ramdam niya ang malamig na presensyang pumasok sa kwarto. Parang may nakatayo sa paanan ng kama. Mabigat. Mapanindig balahibo. Tumingin siya mula sa maliit na siwang ng kumot. At nakita niya. Isang babae. Basang-basang buhok. Maputlang balat. Wala itong mata. Nakatingin sa kanya. Nakangiti. Ngunit ang ngiti ay hindi masaya. Kundi gutom, gustong sumigaw ni Liza. Pero walang lumabas na tinig. Parang natuyuan ang kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang umatras sa kama, pilit nilalayo ang sarili mula sa nilalang. Ngunit habang umaatras siya, lalong lumalapit ang babae. Bawat hakbang nito ay walang tunog. Parang lumulutang. Ngunit ramdam niya ang lamig na dala nito. Ang kwarto ay tila lumiliit. Ang ilaw sa kisame ay nagsimulang magkurap. 1, 2. Pagpatay ng ilaw, nawala ang babae. Sandaling katahimikan. Pagbukas ng ilaw. Nasa harapan na niya. Nakaluhod sa gilid ng kama. Nakatitig. Ang walang matang mukha ay mas malapit na ngayon. Bumuka ang bibig nito. May tumutulo. Itim. Malapot. Amoy bulok na laman. Sayo na ang kwarto ko, di. Bulong nito, garalgal ang tinig. Dahil sa takot, napatayo si Liza at mabilis na tumakbo palabas. Binuksan ang pinto. Takbo sa hagdan. Ngunit pagdating sa ibaba, wala ang matandang babae. Wala ang pinto. Wala ang gate. Nasa loob pa rin siya ng bahay. Ngunit ibang-iba na ang itsura. Ang sahig ay may mga lamat,
May mga bakas ng dugo sa pader. Ang kisame ay may mga lumalambitin na basang tela. At sa bawat sulok, may mga pares ng mata. Hindi kumikilos. Hindi kumukurap. Basta nakatitig lamang sa kanya. Habang unti-unting lumalapit. Isa-isa. Dumarami. Hanggang sa wala na siyang matakbuhan. At sa gitna ng lumang sala, may hukay. Sariwang lupa. May krus. At nakasulat ang kanyang pangalan. Nanlambot ang tuhod ni Liza. Hindi siya makagalaw. Parang ang buong paligid ay hinihigop siya pababa. Ang mga mata sa dilim ay lalong lumalapit. May mga bulong na hindi niya maunawaan. Parang mga dasal na baliktad ang pagkakabigkas. Ang hukay sa gitna ng sala ay unti-unting bumubuka. Lumalalim. Umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na katawan. Tumingin siya sa paligid. Naghanap ng daan palabas. Ngunit lahat ng pinto at bintana ay nawala. Isang nilalang ang lumabas mula sa hukay. Kalansay ang katawan. May suot na puting uniporme ng estudyante. Basag-basag ang mukha. At sa liig nito may nakapulupot na lumang giles. Dito ka na, sabi nito. Sabay turo sa hukay. Tumingin si Liza sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unti na rin itong nagkakabitak. May malamig na kamay na humawak sa kanyang bukong-bukong. Isa pa sa kanyang braso. Hindi niya makita kung sino, pero nararamdaman niya ang puwersang humihila pababa. Napaluha siya sa takot. Hindi ako kabilang dito, hindi ako patay. Ngunit walang sumagot. Ang paligid ay punong-puno na ng mga boses. Mga sigaw. Mga iyak. At sa gitna ng lahat ng iyon, isa lang ang paulit-ulit na sinasabi. Sa'yo na ang kwarto ko, di. Sa'yo na ang kwarto ko, di. Sa'yo na ang kwarto ko, di. Habang ang buong mundo niya ay nilalamon ng lupa. Tuluyan nang lumubog ang mga paa ni Liza sa loob ng hukay. Ang malamig na lupa ay parang may sariling buhay, bumabalot sa kanyang balat. Ang mga kamay na humihila sa kanya ay patuloy na lumalakas. Nararamdaman niya ang matatalas na kuko na kumakalmot sa kanyang binti. Sa bawat segundo, mas lalo siyang hinihila pababa. Ang mga nilalang sa paligid ay nanonood lamang. Walang emosyon. Parang sanay na sila sa tanawing ito. Tumingin si Liza sa kisam. Wala na roon ang ilaw. Wala na ring hangin. Parang wala na siyang katawan. Ang natira na lang ay takot. Takot na parang walang katapusan. Bago siya tuluyang lamunin ng hukay, may naramdaman siyang mainit sa kanyang noo. Isang kamay. Mukhang tao. Isang tinig ang bumulong, banayad, mahina. Gising na, anak ti. Pagmulat ng mata ni Liza, nasa kama na siya. Sa parehong kwarto. Liwanag ng araw ang bumabalot sa paligid. Tahimik. Walang halimaw. Walang hukay. Tumayo siya, nanginginig pa rin. Pinilit buksan ang pinto. Lumabas ng kwarto. Tahimik pa rin ang buong bahay. Nasa ibaba ang matandang babae. Ngunit ngayon nakatingin ito sa kanya. At sa mesa sa harap niya may litrato. Litrato ng isang batang babae. May suot na parehong damit ni Liza. At sa ilalim ng litrato, may pangalan. Pangalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Lumapit siya sa mesa, dahan-dahan, parang hinahatak ng sariling anino. Kinuha niya ang litrato. Pinagmasdan ang batang nasa larawan. Pareho ang ngiti. Pareho ang mata. Siya iyon. Pero mas bata. At sa likod ng litrato, may nakasulat sa sulat kamay. Huling nakita, Nobyembre 17, 2015. Humigpit ang hawak ni Liza sa litrato. Biglang tumayo ang matandang babae. Lumapit sa kanya, dahan-dahan, habang nakatitig sa kanyang mukha. Anak ti. Bulong nito. Matagal ka nang nawala. Umatras si Liza, hindi alam kung tatakbo o mananatili. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na nakakatulog ang bahay na ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nananatili ang dilim. Ikaw ang hindi pa umaalis. Napaatras si Liza sa pader. Humigpit ang hawak sa litrato.
Tumingin sa paligid. Ang mga dingding ay nagsimulang magbago. Nagiging kulay abo. May mga bakas ng kamay. May mga marka ng kuko. At sa bawat sulok ng silid, lumalabas ang mga aninong nakita niya kagabi. Isa-isa silang lumalapit. Tahimik. Dahan-dahan. Akala mo ba nakatakas ka, sabi ng matanda. Walang nakakalis sa kwartong iyon. Tumingin muli si Liza sa litrato. Ang mukha ng bata. Biglang dumugo ang mga mata. Ang papel ay nagbasa sa kanyang mga daliri. At sa gilid ng kanyang tenga, may bumulong muli. Ngunit ngayon, hindi boses ng iba, kundi boses niya. Sa'yo na ang kwarto ko, di. Tumigil ang mundo ni Liza. Ang sarili niyang boses ay tila nagmumula sa loob ng kanyang ulo. Paulit-ulit. Mas malakas. Mas malinaw. Sa'yo na ang kwarto ko, di. Hindi niya na alam kung gising pa ba siya o panaginip. Ang mga anino sa paligid ay palapit ng palapit. Parang sinasakal ang liwanag sa bawat sulok ng bahay. Ang matandang babae ay hindi na gumagalaw. Nakatingin lamang sa kanya, wala nang puti ang mga mata. Itim na lang. Puno ng galit. O lungkot. O pareho. Napaatras si Liza hanggang sa likod ng kanyang tuhod ay tumama sa isang upuan. Naupo siya, wala ng lakas. Ang litrato ay dumikit sa kanyang palad, parang hindi na pwedeng bitiwan. Tumingin siyang muli sa paligid. Bawat anino ay may mukha. At bawat mukha, kilala niya. Mga dating boarder. Mga nawawala. Mga hindi na umuwi. Isa-isa silang naglalakad papunta sa kanya. Tahimik. Parang may isang ritual na muling ulit. At siya ang susunod. Sa loob ng kanyang isip, may isang alaala ang biglang bumalik. Nasa parehong kwarto siya. Taon ang nakalipas. May kasamang kaibigan. May sigawan. May takot. May aksidente. At dugo. Maraming dugo. Napakapit siya sa ulo niya. Napasigaw. Hindi ako namatay. Hindi ako patay. Ngunit sa harap niya, isa sa mga anino ang lumapit. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. At marahang bumulong. Nga. Pero hindi ka rin nabuhay muli. Carla D. Boses niya igaralgal, nanginginig. Kasalanan ko. Pinagtulakan kita. Sa sobrang galit sa inggit sa takot. Akala ko makakalimutan ko. Akala ko makakatakas ako. Bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Mainit. Totoo. Pero gabi-gabi kang dumadalaw sa panaginip ko. At ngayon, nandito ka na. Narito kayong lahat. Lumingon siya sa paligid. Sa mga aninong nakatingin lamang. Tahimik. Parang nag-aantay ng hatol. Humihingi ako ng tawad. Sa'yo, Carla. At sa sarili ko. Sa saglit na katahimikan, biglang umihip ang hangin. Mula sa saradong bintana. Kasabay ng malamig na simoy, unti-unting naglaho ang mga anino. Isa-isa. Kasabay ng pagbabalik ng liwanag sa loob ng bahay. Muling lumiwanag ang kisam. Ang mga dingding ay naging malinis. Wala na ang mga bakas ng kamay. Ang sala ay parang hindi kailanman pinamugaran ng dilim. Sa harap ni Liza, si Carla ay nakangiti. Mapayapa. Salamat, sabi nito. Tapos na. Lumapit siya, inilagay ang pendant sa kamay ni Liza. At dahan-dahang lumayo. Habang papalayo si Carla, unti-unti itong nagiging liwanag. Hanggang sa tuluyan ng maglaho. Si Liza ay naiwan mag-isa sa gitna ng sala. Tahimik. Walang multo. Walang anino. Ngunit sa kanyang palad, ang pendant ay mainit pa rin. At sa kanyang puso, ang bigat ay unti-unti nang gumagaan. Pero bago siya makagalaw, may narinig siyang kaluskos mula sa itaas. Isang yabag. Dahan-dahan. Bumababa sa hagdan. Tumigil si Liza. Lumingon sa hagdan. Ang mga yabag ay mabagal. Pababa. Mabigat ang tunog ng kahoy sa bawat hakbang. Parang may kasamang bigat ng taon. Walang nakikita. Pero alam niyang may paparating.
Ang liwanag na bumalik sa bahay ay unti-unting nagdidilim muli. Hindi agad madilim, kundi parang tinatakpan ng aninong unti-unting lumalawak. Hanggang sa may lumitaw mula sa itaas ng hagdan. Hindi si Carla. Hindi rin ang matandang babae. Isang batang lalaki. Mga 7 o 8 taong gulang. Hubad ang paa. Basang-basang pantalon. At sa lig nito, may nakapulupot na tansong kadena. Tumingin ito kay Liza. Diretso. Hindi kumukurap. Kuya Cody. Bulong ni Liza, halos hindi niya namamalayan. Parang kinurot ang puso niya ng isang alaalang matagal na niyang kinalimutan. Hindi si Carla ang una. Hindi ang huli. May nauna pa. Mas bata. Mas matagal nang nawala. At ngayon, narito rin. Ang bata ay lumapit. Tahimik. Walang galit sa mata. Ngunit puno ng tanong. Parang inaantay ang kasagutan. Ang pendant sa kamay ni Liza ay biglang bumigat. At mula rito, lumabas ang bahagyang init. Parang sinyales. Parang panibagong pintuan. At sa mga mata ng batang lalaki. Muling sumalamin ang tanong na hindi niya matakasan. Naalala mo na ba ako, ate? Nanlaki ang mata ni Liza sa narinig. Ang paligid ay biglang nanlamig. Parang ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Parang ang oras ay hindi na gumagalaw. Ang mga anino sa paligid ay napalibot na sa kanya. Wala na siyang daan palayo. Wala na ring ingay. Tanging tibok na lang ng puso niya ang naririnig niya. Mabilis. Malakas. Naguguluhan ang isipan niya. Kung hindi ako buhay at hindi rin patay, ano ako? Ang matandang babae ay muling nagsalita. Naiwan ka rito. Sa pagitan. Dahil hindi mo matanggap. Dahil may atraso ka. Lumapit ito, inabot ang kanyang kamay. Sa palad ng matanda, may hawak na lumang pendant. May litrato sa loob. Litrato ng batang babae. Litrato niya. Kasama ang isa pang mukha. Ang kaibigang matagal na niyang hindi maalala. Ngayon, bumalik na ang alaala. Si Carla. Ang kasama niya noong gabi ng aksidente. Ang gabi ng sigawan. Ang gabi ng pagtulak. Ang gabi ng pagkahulog. Si Carla ang nahulog mula sa hagdan. Si Carla ang namatay. At si Liza. Tumakbo. Nagtago. Kinumkonsensya ng alaala. At ngayon, narito siya. Hindi makalabas. Hindi makalampas. Hinawakan niya ang pendant. Nanginig ang katawan niya. At sa isang iglap, narinig niya ang isa pang boses. Pamilyar. Mahinahon. Malungkot. Liza Lee. Paglingon niya. Nandoon si Carla. Nakatayo. May luha sa mata. May sugat pa rin sa ulo. Ngunit buhay ang itsura. Tapos na. Panahon na. Sabihin mo na. Sabihin mo ang totoo. Ang mga anino sa paligid ay biglang tumigil. Ang matanda ay napapikit. Nag-aantay. At si Liza. Sa wakas, huminga ng malalim. At nagsimulang magsalita. Nanlaki ang mata ni Liza. Parang tinusok ang kanyang dibdib ng malamig na karayom. Oren? Halos hindi lumabas ang pangalan sa kanyang bibig. Ang batang lalaki ay ngumiti. Ngunit may lungkot sa mga mata. Isang ngiting naghahanap ng kapatawaran. At ng katotohanan. Tumulo ang luha ni Liza. Napaluhod siya sa sahig. Bumagsak ang pendant mula sa kanyang kamay. Akala ko hindi mo na ako mahahanap. Akala ko ligtas ka sa nangyari. Bumalik sa isip niya ang isang tagpong pilit niyang ibinaon sa limot. Isang gabi ng malakas na ulan. Nag-aaway ang kanilang mga magulang. Si Ren nakatayo sa labas ng kwarto. Takot. Tahimik. Naglakad palapit kay Liza, humihingi ng yakap. Ngunit si Liza. Galit. Pagod. Hindi siya pinansin. At sa galit na sigawan niya ito. Umalis ka. Wala kang silbi. Tumakbo si Ren palabas. Sa ulan. Sa dilim.
at hindi na muling nakita. Hanggang sa ang katawan nito ay matagpuan sa kanal ilang araw makalipas. Liza ay noon pa man sinisisi ang sarili. Pero itinago ang lahat sa ilalim ng katahimikan. Ngayon, ang batang nawawala. Nakatayo sa harap niya. Muling humakbang si Ren. Inabot ang kamay ng kanyang ate. Mainit. Tutu. At sa haplos na iyon, parang may lamat sa paligid na unti-unting nabubuo. Parang may pader na bumabagsak. Si Liza ay napaiyak. Mahinang bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Pasensya na, Ren. Hindi kita sinadyang saktan. Mahal kita. Sa mga salitang iyon, ang buong bahay ay muling lumiwanag. Lumiwanag. Ngunit hindi tulad kanina. Ito ay liwanag na hindi galing sa araw, kundi galing sa loob. Mula sa sahig. Sa pader. Sa kanilang dalawa. At sa huling saglit, si Ren ay umiti ng buo. At dahan-dahang naglaho. Isang liwanag na paakyat. Pataas. Hanggang sa wala nang natira. Tahimik na muli ang buong bahay. Ngunit ngayon, wala nang anino. Wala nang tinig. Tanging ang puso ni Liza, na sa wakas, ay muling tumibok ng may kapayapaan. Si Liza ay tumayo, nanginginig pa rin ang katawan. Nilapitan niya ang pinto ng bahay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hanging sariwa ang pumasok sa loob. Ang araw ay sumisikat na sa labas. Hindi na siya natakot. Hindi na siya nagduda. Paglabas niya sa bahay, nakita niya ang mga kapitbahay. Nakatingin sa kanya ng maihalong pag-aalala at pagkabigla. Ngunit siya ay ngumiti. Ito na ang simula, sabi ni Liza sa sarili. Hindi na siya muling babalik sa madilim na kwarto. Hindi na siya matatakot sa mga multo ng nakaraan. Dahil ngayon, dala niya ang liwanag ng katotohanan. At ang kapayapaan ng pag-amin. Sa likod ng kanyang ngiti may bagong lakas. Bagong pag-asa. At isang pangakong hindi na muling magtatago. Ang bahay na iyon sa tabi ng Efes 2 ay nanatiling tahimik. Ngunit sa puso ni Liza, isang kwento ng paglaya ang nagsimula. Ngunit habang naglalakad si Liza palayo sa bahay, may isang malamig na hangin ang dumaan. Parang may humaplo sa kanyang balikat. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit sa kanyang pandinig, narinig niya ang isang bulong, napakahinay. Salamat, ate ni. Ngunit hindi na ito nagmula kay Carla o kay Ren. Parang isang bagong tinig. Isang tinig na matagal nang nakatago sa dilim. Nagpasilip sa madilim na sulok ng bahay. Si Liza ay huminga ng malalim. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. At kahit anong liwanag ang bumalik sa bahay, may mga lihim pa rin itong itinatago. Mga lihim na naghihintay na muling magising. Sa pagitan ng liwanag at dilim, nariyan ang isang tahanan ng mga alaala. At sa puso ni Liza, ang kwento ay patuloy. Habang naglalakad si Liza sa gilid ng kalsada papalayo sa bahay, naramdaman niyang may malamig na hangin na tila sumusunod sa kanyang mga yapak. Tumigil siya, huminga ng malalim at lumingon. Walang tao sa likod niya. Ngunit ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit may aninong nagtatago sa bawat sanga. Dumampi sa kanyang tenga ang isang boses, mahinang sumasambulat mula sa hangin. Hindi pa tapos ang kwento mo, di. Ngumiti si Liza ng pilit. Alam niyang may bahagi pa siyang dapat harapin. Ngunit handa na siya. Handang harapin ang mga multo ng nakaraan. Handang ipagtanggol ang kanyang buhay. At sa likod ng bawat anino, nariyan ang lakas ng pag-asa. Sapagkat kahit saan siya mapadpad, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang kwento ay patuloy na bubuo. At sa puso niya, isang liwanag ang patuloy na maninilaw. Ngunit bago tuluyang mawala sa kanyang paningin ang bahay, napansin ni Liza ang isang maliit na bagay na kumikislap sa lupa. Dahan-dahan siyang bumaba at kinuha ito. Isang lumang susi, kalawangin na at may kakaibang disenyo. Hindi niya maalala kung saan ito nanggaling. Ngunit parang may tinatawag itong misteryo na kailangan niyang tuklasin. Pinindot niya ito ng mahigpit sa kanyang palad. Ito ang susi sa mga nakaraan, bulong niya sa sarili.
At sa pagtitig niya sa bahay, naramdaman niyang may bagong kabanata na magbubukas. Hindi na ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa paglaya, sa pagbabalik loob, at sa muling pagharap sa mga multo ng buhay niya. Si Liza ay nagsimulang maglakad muli, may determinasyon sa bawat hakbang. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod na pag-ikot ng kanyang kwento. Ngunit handa na siyang harapin ito. Sa kabila ng dilim, ang liwanag ay palaging nandyan. Sa bawat hakbang ni Liza, ang lumang susi ay kumikinang ng bahagya sa kanyang palad. Parang binubuksan nito hindi lamang ang mga pinto ng bahay, kundi pati ang mga lihim ng kanyang puso. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang bigat ng nakaraan na unti-unting lumalambot. Hindi na ito isang tanikala, kundi isang aral. Isang bahagi ng kanyang buhay na kailangan niyang yakapin upang makalaya. Sa likod niya, ang bahay ay nanatiling tahimik at mapayapa. Ngunit sa puso niya, isang bagong pag-asa ang umusbong. Hindi na siya takot sa dilim. Dahil sa bawat madilim na sulok, may liwanag na naghihintay. At si Liza ay handa na sa bagong yugto ng kanyang kwento. Isang kwento ng lakas, pag-asa, at pagmamahal na magtatagal habang buhay. Habang lumalakad si Liza papalayo, napansin niyang unti-unting nag-iba ang paligid. Ang malamlam na ilaw ng umaga ay naging mas maliwanag, mas mainit. Narinig niya ang huni ng mga ibon na tila bumabati sa kanyang muling pagkabuhay. Sa bawat hakbang, ang bigat ng pendant at susi ay parang nagiging magaan. Nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Parang may mga matang nagbabantay at nag-aaruga sa kanya mula sa likod ng mga ulap. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa tapos. May mga lihim pa ring naghihintay na mabuksan, mga tanong na dapat masagot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Dala niya ang tapang ng nakaraan at ang liwanag ng pag-asa. At sa puso ni Liza, isang pangako. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya matatakot. At haharapin niya ang bawat dilim. Hanggang sa tuluyang magliwanag ang kanyang mundo. Ngunit sa bawat gabi, kapag ang hangin ay humahaplos sa mga punong nakapaligid sa bahay, may maririnig pa ring mahihinang bulong sa hangin. Mga tinig na nagmumula sa mga alaala ng nakaraan. Mga kwento ng buhay na hindi kailanman malilimutan. Si Liza ay nakikinig, hindi na takot, kundi may paggalang at pag-unawa. Alam niyang bahagi siya ng kwento. Hindi lamang bilang biktima, kundi bilang tagapagligtas. At habang siya ay naglalakad sa landas ng buhay, dala niya ang liwanag na kanyang natagpuan sa gitna ng dilim. Kahit na ang bahay ay nanatiling tahimik, ang kanyang kwento ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, may pag-asa, may katotohanan. At higit sa lahat, may pag-ibig na kailanman hindi mawawala. Isang gabi, habang si Liza ay nagpapahinga sa kanyang bagong tirahan, naramdaman niya muli ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Bumulong ang isang pamilyar na tinig, puno ng pasasalamat at kapayapaan. Salamat, ate. Nakangiti si Liza, alam niyang ang lahat ng nangyari ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga nawawala sa madilim na bahay sa tabi ng Isto. At sa puso niya, isang panibagong lakas ang sumibol. Handa siyang harapin ang kahit anong dilim. Dahil alam niyang sa bawat pagtatapos, may bagong simula. At sa bawat kwento ng takot, may kwento ng pag-asa. Sa wakas, si Liza ay tunay ng malaya. Ngunit habang nakahiga si Liza, napansin niya ang mailiwanag na kumikislap sa tabi ng kanyang kama. Isang maliit na bagay na hindi niya inasahan. Kinuha niya ito at nakita ang pendant na dati niyang hawak sa boarding house. Ngunit ngayon, may bago itong anyo, mas maliwanag, mas buhay. Para bang ito ay may sariling enerhiya. Naramdaman niya ang init nito, at sa isang iglap, naalala niya ang mga pangakong binitiwan niya. Ang pangakong hindi na niya palalampasin ang mga mensahe mula sa nakaraan. At sa liwanag ng pendant, naramdaman niyang hindi ito ang katapusan, kundi simula ng mas malalim na paglalakbay. Handa si Liza, handang harapin ang lahat ng lihim na naghihintay sa kanya. Dahil sa dulo ng dilim, nariyan ang liwanag na kanyang pinanghahawakan. Habang hawak ni Liza ang pendant, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may tinatawag sa kanya mula sa malayo.
Isang lugar na matagal nang nakatago sa kanyang isipan. Hindi siya natatakot, bagkus, puno siya ng kuryosidad. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang pinagmula ng pendant. Isang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Bumangon si Liza mula sa kama. Handa na siyang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. At sa likod ng bawat hakbang, dala niya ang liwanag at tapang na natutunan mula sa haunted boarding house malapit sa Vidsko. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nilabas ni Liza ang pendant mula sa bulsa. Pinagmamasdan niya ito habang unti-unting umiikot sa pagitan ng kanyang mga daliri. May kakaibang init na nagpapainit sa kanyang palad. Sa isip niya, lumitaw ang larawan ng isang lumang bahay. Iyon ang bahay ng kanyang mga lola sa probinsya. Isang lugar na matagal niyang hindi napuntahan. Naiisip niyang maaaring doon nagsimula ang mga lihim. Kaya nagpasya siyang maglakbay patungo sa probinsya. Bitbit ang pendant, dala ang tapang at determinasyon. Handa siyang harapin ang anumang misteryo na naghihintay. At sa kanyang puso, alam niyang sa dulo ng paglalakbay. Makikita niya ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Pagdating ni Liza sa probinsya, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at amoy ng lumang kahoy. Tahimik ang paligid, tila yata humihinga ang mga puno ng mga kwento ng nakaraan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa lumang bahay ng kanyang mga lola. Ang bahay na ito ang tila may hawak ng sagot sa lahat ng misteryo. Pumasok siya sa loob, amoy ng alikabok at lumang tela ang sumalubong sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng pendant sa kanyang liig na parang humihikayat na magpatuloy. Sa bawat hakbang niya sa bahay, unti-unting nag-iiba ang atmosfera. May malamig na simoy na dumaan, kasabay ng marahang mga bulong ng hangin. Narinig niya ang mga kaluskos mula sa kisame at pader. Hindi siya nag-iisa. At ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa gitna ng lumang sala, may isang kahon na yari sa kahoy, bahagyang nakatago sa ilalim ng lumang kumot. Nilapitan ni Liza ang kahon, ramdam ang kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato ng pamilya, sulat na bahagyang kupas, at isang maliit na kahon ng alahas. Kinuha niya ang maliit na kahon at binuksan ito. Nandoon ang isang singsing at isang papel na tila isang lihim na tala. Binasa niya ang papel. Nakasaad dito ang kwento ng isang sumpa na bumalot sa kanilang pamilya. Isang sumpa na nagsimula sa pagkakanulo at pagtataksil. At ang pendant na hawak niya ay susi upang mapawi ang sumpa. Ngunit may babala. Hindi sapat ang tapang lang, kailangan din ang puso na handang magpatawad. Nakangiti si Liza, handa na siyang harapin ang lahat. Isinara niya ang kahon ng alahas at marahang inilapit sa kanyang dibdib ang pendant. Narinig niyang muli ang pamilyar na bulong, mas malinaw na ngayon. Liza, ikaw ang huling pag-asa. Napapikit siya, dama ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kanyang puso, walang pag-aalinlangan. Lumabas siya ng bahay, tangan ang singsing, ang pendant, at ang lumang sulat. Lumakad siya patungo sa likod ng bahay, kung saan may lumang punong balete na nakatayo sa gitna ng damuhan. Ito ang punong madalas ikwento ng kanyang lola, na minsan daw ay taguan ng mga lihim. Habang lumalapit siya, humigpit ang hawak niya sa pendant. Ang hangin ay biglang lumamig, ang paligid ay tila tumigil sa paghinga. Tumigil siya sa harap ng puno, at marahang inilagay ang singsing sa isang maliit na butas sa ugat ng balete. Pumikit siya at buong puso siyang nagdasal. Para sa lahat ng nawala, para sa lahat ng nasaktan. Patawad. Patawad sa mga kasalanang hindi ko man ginawa. Ngunit ako ngayon ang humaharap. Biglang lumakas ang hangin. Umiikot sa kanya, parang sumasayaw sa pagitan ng liwanag at anino. Ang pendant ay kumislap ng matindi. Hanggang sa ang buong paligid ay mapuno ng puting liwanag. Isang liwanag na parang humihigop sa lahat ng sakit, takot at galit. At sa isang iglap, tahimik muli ang paligid. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may dalang kapayapaan. Muling dumilat si Liza. Nasa harap pa rin siya ng punong balete, ngunit nagbago na ang paligid. Ang hangin ay banayad. Ang mga dahon ay sumasayaw sa liwanag ng araw. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang malamig na bulong. Tahimik ang mundo, ngunit hindi ito ang dating katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng paghilom.
Lumuhod siya sa damuhan, pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Sa wakas, ang mga kaluluwang matagal nang naghihintay ng hustisya at kapayapaan ay nakalaya na. Tumayo si Liza, mas magaan na ang bawat hakbang. Sa kanyang palad, nanatiling mainit ang pendant. Ngunit ngayon, ito ay simbolo na ng tagumpay, hindi ng sumpa. Binalikan niya ng sulyap ang lumang bahay. Hindi na ito mukhang nakakakilabot. Isa na lamang itong tahanang puno ng alaala. At sa kanyang puso, alam niyang ginawa niya ang tama. Sa kanyang paglalakad pabalik sa daan, dala niya ang aral ng nakaraan. Na sa bawat kwento ng kadiliman, may pag-asa pa ring sumisikat. At sa bawat multo ng kahapon, may liwanag na handang gumabay pa uwi. Ito ang kwento ni Liza. Isang babaeng humarap sa dilim. At lumabas mula rito. Hawak ang katotohanan. At ang kapayapaang matagal niyang hinahanap.